What's up mga idol? Welcome back to my channel. Bali, nandito pala tayo ngayon mga idol sa Tower 3 namin kung tawagin. So, ginawa namin ang tower na ito mga idol, 3 taon na po ang nakalipas. So, katunayan, may video po tayo dito mga idol, itong lap 120 to light beam 5EC Ginto at yung 90 feet tower build na pinapakita namin dun mga idol kung paano siya build, no? So, 3 years ago na po itong tower na to mga idol. So medyo sa nakaraang 3 taon ngayon lang po nagka-problema mga idol. Ang problema yung tinamaan po ng kidlat mga idol. So tinamaan po siya ng kidlat, no. Buti na lang yung damage minor lang. Yung tinamaan is yung power beam 5EC Ginto. Yung isang device ko yung light beam hindi siya natamaan mga idol dahil naka-off po siya. Bali hindi na po siya gumagana dahil yung station niya ay na-pull out ko na po. So hindi na po namin siya napaandar. So bali silipin natin yung banting dito mga idol, no. So kung titingnan natin, medyo kinakalawang na at yung iba kailangan i-adjust, no, kasi medyo maluwag na. So nagreklamo na dito yung yung monkey man ko na kailangan na daw magpalit ng banting. So isipin mo ba naman 3 years na nakalipas. So bali mga idol, ang magiging main topic natin dito mga idol, no. So dahil tinamaan siya ng kidlat itong power beam 5EC Ginto natin na station, ang gagawin ko po dito mga idol, papalitan ko po yung station natin ng power beam 5EC ISO. Itong access point natin, sender, ganun pa rin, power beam 5EC Ginto, pero yung magiging receiver natin mga idol is power beam 5EC ISO. So ginawan ko lang siya ng paraan, kinuha ko yung feeder, tapos ipinalit ko lang doon sa ating station mga idol. So ito nga pala yung resulta mga idol sa after ng ng kidlat ng thunderstorm. Kung baga sa Bisaya, lipak ba mga idol ba. So ang tinamaan dito, bali sira yung ating ating switch hub. Sira yung ating yung Mediacon, umiilaw pero wala na mga idol, deads na yan, hindi na gumagana. Buti na lang yung solar natin, yung UPS hindi affected. Sa tingin ko mga idol, hindi siya direct, no? Hindi siya direct sa ating tower nag-hit. Pero na-damage talaga siya, na-damage. Buti na lang itong life of our battery natin okay pa. Yung solar setup natin okay. So ang damage lang dito is yung power beam 5EC Ginto at saka itong ating PoE. Bali doon naman sa piso wifi window natin mga idol, yung nasira is yung VLAN switch po mga idol, yung 5 volts. Lahat ng 12 volts hindi po affected, no. Yung Mediacon kasi natin 5 volts yung power supply kaya sira din. So bali nagtanong po ako dito mga idol, no, sa pinaglagyan natin ng tower. May malakas daw na kulog, may malakas daw na kidlat. Yun, tinamaan nga yung tower natin, biglang nawala daw yung internet. At buti na lang mga idol, hindi siya direct nag-hit sa ating tower. Kasi pag direct yung nag-hit, sigurado sira lahat to. Sira lahat, pati solar. Sigurado talaga ako dun. Buti na lang, itong ang tinamaan, lang, switch hub. Yung mga 5 volts po na mga device natin, tulad ng switch hub, VLAN switch na 5 volts. Yung Mediacon natin, 5 volts din yung power supply. Pati yung natin, no, Mediacon mismo sira din. Yun mga idol. So ang ginawa namin dito mga idol, nagdiskarte na lang ako dahil meron akong extra na power beam 5EC ISO. Ang gagawin namin is kukunin po namin yung feeder mga idol ng power beam 5EC Ginto kasi kasya lang sila, magkakasya lang sila. Kunin namin, i-configure ko na lang itong power beam 5EC ISO as a station, or i-check ko na lang kung station ba to, itong spare ko dito sa aming bahay, at ipapalit natin dito mga idol. So ang mangyayari dito mga idol is yung sender is power beam 5EC Ginto, tapos yung receiver natin is power beam 5EC ISO. Alright, so ito nga pala yung aking power beam 5EC ISO mga idol. Matagal-tagal na itong mga idol. Ayan, oh. So may Spider-Man na. So
gilawa-lawa na gid mga idol ba murag ikaw. So mga idol, itong Power Beam 5EC ay isa kong mga idol, yung ang nangyari din dito is tinamaan din ng kidlat. So ang dami talagang basta nagpitupi po tayo mga idol, ganun po. May consequences talaga na may mga panahon na tatamaan talaga ng kidlat yung tower natin, at kung hindi tayo ready, yun, mapagastos po tayo mga idol. So bali yung isa dito mga idol gagana pa. So bali iti-test ko lang siya, no. Tingnan natin kung alin dito ang gumagana. So sana ang gagana na feeder dito is yung station. So bali kukunin natin yung feeder nito mga idol, itong dalawang to, at iti-test natin kung iilaw. So yung iilaw ibig sabihin okay yun. At sa tingin ko yung okay dito is yung station, dahil sa nalala ko yung access point yung tinamaan ng kidlat dati. So matagal na to mga idol, no. So makikita naman nagdidilaw na yung kulay, so matagal din siyang naka-deploy. So ngayon ito po yung feeder, kukunin lang natin yung feeder mga idol at titingnan natin kung alin dito yung gumagana. So sobrang tagal na din nito mga idol, no. So bawing-bawi na din to kung tutuusin. Tinamaan ng kidlat, ayun, bumili ulit ako ng bago dati. Masakit sa bulsa, pero wala tayong magawa, ganun talaga, may mga pagsubok talaga, no. Ganito talaga yung negosyo, ganito talaga yung buhay ng magpipitope. At hindi tayo ready, hindi tayo nakabili ng swords protector, dahil ang pagkakalam ko hindi basta-basta tatama yung kidlat, dahil mababa lang naman yung mga tower natin. Pero mali pala ako mga idol, no. Dapat talaga maging handa, lesson learned, dapat maging handa po tayo sa lahat ng bagay. So dapat kung magpitopi tayo, dapat may swords protector po tayo mga idol. So dapat bilhan natin bawat device ng sword protector. Pero dito sa main ko mga idol, dito mismo sa amin, lahat po ng device ko dito naka swords protector. Pero may nagsabi kasi sa akin na kaibigan ko na kahit daw naka swords protector, basta direct mag-hit yung kidlat, talagang tatamaan at tatamaan ka pa din. Wala daw silbi yung swords protector dahil nangyari na daw sa kanya. But anyway mga idol, napasarap yung kwento natin mga idol, at ititest na natin tong ating itong ating feeder ng ating Power Beam 5EC ISO. Okay, naka-LAN cable po tayo mga idol sa ating POA. Ayun, hindi po gumana yung una nating tinesting na feeder mga idol. So hindi natin alam kung ito ba yung access point o ito ba yung station. So subukan ulit natin yung isa mga idol kung gagana ba. So napakahalaga po, ipaalala ko po sa inyo, kung nagpitopi po kayo or baguhan pa lamang po kayo sa pitopi, napakahalaga po ng notes mga idol. Dapat alam nyo po, naka-notes po yan. Ito, halimbawa, itong Power Beam 5EC ISO, dapat naka-note po yan kung saan naka-deploy, kung ano po yung gamit nyo na IP address mga idol. So umilaw na siya mga idol. Tara at pasukin natin sa ating computer mga idol. Tingnan natin kung ma-open ba natin. Naka-note naman nandito sa aking mahiwagang notebook mga idol. Nandito yung IP address nitong Power Beam 5EC ISO. Tara, pasukin natin sa computer. Punta na tayo sa computer mga idol. Punta tayo sa settings, network and sharing center. Double click the Ethernet, properties, tapos internet protocol version 4. Dito mga idol, use the following IP address. So, yung IP address ko po idol is 192.168.88.20. Yun po yung aking gateway IP kung napanood yung mga video ko sa pag-configure mga idol. No? So, double click lang, click lang natin yung subnet mask, and then punta tayo sa Google Chrome mga idol. So dito mga idol, medyo maghuhula tayo kung alin ba dito yung access point ba ito o station. So subukan ko muna mga idol sa access point. Ang natandaan ko po dito, base sa notes ko dito, is 192.168.88.80. Ito po yung aking access point mga idol. So pag hindi siya ma-open, proceed po ako doon sa station. So kung tama po ako, sa hula ko na ito po ay station, so hindi nga siya nabuksan mga idol, no? So papalitan natin ng
IP address 192.168.88.81. Ito po yung station mga idol. Ayun, na open na po siya. So station nga pala to mga idol. Itong feeder natin na 5 PBE 5EC ISO mga idol. So alright, so i-open ko lang mga idol. Ayun, ito na nga siya mga idol nakalagay. Tower 2 PBE ISO station. So ito na siya mga idol. Ito na yung feeder na kinuha natin sa ating PBE ISO. Itong yung sa kaninang video natin. So tiningnan natin. Okay naman siya. Station din siya. Ito yung gagawin nating station doon sa tower na nakidlatan na tinamaan ng kidlat mga idol. So ayun, ito po yung IP address na 192.168.88.81. Ito na po yung magiging station ko po doon sa aking Tower 3 Villa. So alright, so mga idol, pasukin natin yung i-open lang natin yung ating tower na pagkukunikan nitong ating Power Beam 5EC ISO. So i-open po natin mga idol, let's go. Okay, bali ang pagkukunikan natin nito mga idol is tulad ng sinabi ko is Power Beam 5EC Ginto. Ang IP address po niya mga idol is 192.168.88.208. Yun po ang nakalagay dito sa aking mahiwagang notes mga idol. So ito na siya mga idol, ito na po siya, Tower 3 Access Point Villa. Ito po yung ating pagkukunikan ng ating Power Beam 5EC ISO mga idol. So hindi pa siya connected, no? So alamin natin mamaya. Tingnan natin yung alignment kung wala bang pagbabago, kung okay ba siya, at kung effective ba po itong ating paraan mga idol, no? Para mapagana natin ulit ang ating tower na hindi na mag-aksaya ng mataas na panahon, dahil kung bibili ulit tayo ng bago, 3 to 5 days pa bago dumating, no? So malayo po dito sa amin ang shipping. So kaya ganun mga idol, diskarte na lang to. Meron naman nakatingga lang dito yung aking Power Beam 5EC ISO. So diskarte na lang to mga idol dahil tinamaan nga po ng kidlat itong ating Power Beam 5EC Ginto. So alright, so let's go. Tara at isalpak na natin ang ating feeder doon sa mismong Power Beam 5EC Ginto na desk, no? Alright, let's go. But before that mga idol, pumunta ako dito sa access point itong Power Beam 5EC Ginto dito sa mismo sa tower ko mga idol. I will make sure na nag-connect na yung nung feeder natin ng Power Beam 5EC ISO. So ito na po yung mga idol, ito na po yung feeder natin galing doon sa ating Power Beam 5EC ISO. So 5EC ISO po itong feeder natin mga idol. So i-configure ko po ito mga idol using cellphone. So i-connect ko lang siya dito sa ating tower. So na pinagkunan, no? Na pinagkunan nung sa tower 3 natin na tinamaan ng kidlat. Bali ito po yung tower 2 kung tawagin namin dito sa yun ang ating Power Beam 5EC Ginto mga idol, no? So dito natin siya i-connect, i-configure natin using cellphone. So hindi ko na lang po ipapakita mga idol, no, sa pag-connect using cellphone dahil hahaba na po ang ating video. So after this one mga idol, proceed tayo sa tower 3. So bali nandito po tayo sa tower 2. So proceed tayo sa tower 3 after ma-configure mga idol para isalpak po yung feeder natin doon at para gagana na uli ang ating tower doon mga idol, no? So alright, so let's go. Ayun mga idol, Boy Bagdok on the move. So makit na siya sa taas mga idol para kunin yung para isaksak yung yung feeder sa ating desk ng Power Beam 5EC Ginto. So kunin niya yung light beam 5EC Ginto doon sa taas dahil hindi na po siya ginagamit, wala na po mga idol. Kinuha na po namin yung station ng light beam na to. So ang pagaganahin natin is isa na lang, itong Power Beam desk niya is Power Beam 5EC Ginto, pero yung feeder niya is Power Beam 5EC ISO gawa nga ng na tinamaan siya ng kidlat mga idol. So
So wag na nating pahabain mga idol, arat na mga lodi. Isalpak after na masalpak itong feeder ng Powerbeam 5EC ISO mga idol, pasukin ulit natin sa computer, no, kung tingnan natin yung alignment kung okay ba. So kasing ganda pa rin ba ng alignment natin noon sa ating Powerbeam 5EC Jinto pareho. Ngayon Powerbeam 5EC Jinto to Powerbeam 5EC ISO. So ang purpose ng video natin ngayon mga idol is para ipakita, no, yung diskarte na ginawa namin after na makidlatan itong aming Powerbeam 5EC Jinto. Powerbeam 5EC ISO ang pinalit namin. So Powerbeam 5EC Jinto sender and receiver is Powerbeam 5EC ISO. Papatunayan natin sa video nito mga idol na okay siya. Okay po yung effective po yung ginawa namin. Alright, so pasok tayo sa computer. Let's go. So alright mga idol, pasukin na natin. Na-connect na natin, no? So nasalpak na. So pasok tayo dito sa computer 192.168.88.81 kung natandaan nyo mga idol. So click natin yung advance, tapos proceed to 192.168.88.81 mga idol. So nandito tayo sa dashboard mga idol. Username admin at password natin. So ayun, so login tayo mga idol. Tingnan natin kung nag-connect na siya mga idol. So bago kami umalis doon ay make sure na may internet na po mga idol. So okay na po doon mga idol, may internet na. Ang purpose natin dito is tingnan natin yung alignment at may pakita natin mga idol na itong Tower 3 PBE ISO station nakakonect po sa ating Powerbeam 5EC Jinto. So ang purpose ng video natin mga idol para ipakita po sa inyo itong Powerbeam 5EC Jinto ay pwede po siyang i-connect, no, silang dalawa ng Powerbeam 5EC ISO. So sa tingin ko, in my own opinion, mas gumanda pa nga yung yung alignment, no. So hindi naman sa halos pare-pareho lang. Pareho lang naman mga idol. Ang advantage lang talaga ng ISO, so iba yung desk niya. Iba yung desk niya compare sa Powerbeam 5EC Jinto. Yun din ang nagpamahal kay 5EC ISO mga idol. So far goods na goods po mga idol. So bali i-open natin yung ating access point mga idol, itong PBE Jinto 192.168.88.208 mga idol. So ito na nga siya mga idol, Tower 3 access point Villa. So mga idol, very effective po ang ginawa natin, Powerbeam 5EC Jinto to Powerbeam 5EC ISO. So salamat po sa inyong panonood mga idol. At kung nakarating kayo sa dulo ng video natin, so sana deserve ko din yung like nyo mga idol dito sa video na to. So ang purpose lang ng video natin mga idol, ang purpose natin is maipakita po sa inyo ang Powerbeam 5EC Jinto, kung pwede ba siyang gamitin yung feeder ng Powerbeam 5EC ISO doon sa mismong desk ng ating Powerbeam 5EC Jinto. So pwede naman siya mga idol, at so far super effective po ang nangyari, ang resulta dito sa ating ginawang experiment mga idol, dahil nga tinamaan ng kidlat. So ginawa natin ng paraan at yun, okay naman siya mga idol. So sa una nagdadalawang isip nga ako, baka hindi pwede yung Powerbeam 5EC Jinto i-connect yung Powerbeam 5EC ISO. So far napatunayan natin dito sa video ito na okay pala sila. Yung alignment halos walang pagbabago, no, mas gumanda pa nga yung alignment. So hindi na ganoon ka congested yung area natin dito sa pagpipitupi dahil marami na pong nagpa-fiber mga idol. Yung mga network provider po mga idol halos nag-fiber na lahat. So hindi na nga ganoon ka congested yung area ng ating mga radio mga idol, hindi tulad ng dati, no. So salamat po sa inyong panonood mga idol. So kung nakarating ka sa dulo ng ating video, so baka naman deserve ko po ang like nyo mga idol sa video ito. So salamat mga idol, God bless us all.